Ang tatalakayin po natin ngayon, isang mahalagang katotohanan para sa mga mananampalataya. Ito ay tungkol sa pagkakaisa. Mula po ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa chapter 4 verse 1 hanggang 6. Ang version ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Paglilinaw po, hindi lahat ng uri ng pagkakaisa ang tema ng ating aralin ngayon. Para mas maging tiyak o mas specific, hindi natin tatalakayin yung tungkol sa malawak na definasyon ng pagkakaisa. Sa lipunan po natin, may mga naririnig tayong panawagan para sa pagkakaisa, lalo na po sa issue ng mga katiwalian o sa mga usapin ng mga anomalya sa pamahalaan. May panawagan para sa pagkakaisa sa pagkakaroon ng pagbabago, pagkakaisa sa pagkakaroon ng katarungan at katotohanan. Pero, hindi ang pagkakaisang iyon yung tatalakayin natin. At hindi rin naman po tungkol sa pagiging Kristiyano sa kabuuan. Tulad ng relasyon natin sa ibang churches, sa parehong denominasyon man yan o sa magkaibang denominasyon man. Sa mas malawak na larangan ng pananampalataya po, merong tinatawag na pagkakaisa ng buong katawan ni Kristo. Yung relasyon natin sa mga kapwa natin mananampalataya mula sa ibang denominasyon. Ito yung Universal Church. Mahalaga rin ito sapagkat iisa yung ating Panginoon, iisa yung ating tagapagligtas. Pero hindi po yung pagkakaisang yon yung ating tatalakayin, kundi ang pag-uusapan natin, muli po, to be more specific, ito ay tungkol sa pagkakaisa bilang mga Kristiyano sa loob ng isang kalipunan o isang local church. Hindi naman natin ibig sabihin na hindi mahalaga yung pagkakaisa natin bilang isang bansa at hindi mahalaga yung pagkakaisa natin bilang mga mananampalataya sa kabuuan. Mahalaga po yung pagkakaisa ng bansa. At mahalaga din po yung pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano sa bansang ito. Pero yung focus po ng ating aralin ngayon, hindi yung tungkol sa national unity, hindi rin po tungkol sa interdenominational unity, kundi isang partikular na anyo ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa sa loob ng isang lokal na iglesia. Pagkakaisa na umiiral sa loob ng isang kalipunan ng mga mananampalataya na sama-samang tinawag ng Diyos para magpuri, para sumamba, magkatipon, para maglingkod at lumago sa pananampalataya. So ito po ay unity in the body of Christ. Mahalaga din po itong pag-aralan natin kasi dito sa ating kalipunan, habang tumatagal tayo, habang dumadami tayo, posible din po na makapasok sa atin or magkaroon tayo ng maliliit na conflicts. May tampuhan, o kaya posibleng mga hindi pagkakaunawaan sa gitna natin. Tulad ng ilan sa mga iglesia na sinulatan ni Apostol Pablo, historically, dahil merong Hudyo tsaka mga Hintil sa kanila, meron talagang divisions. So, mahalagang pag-aralan din natin ito para matuto tayo sa mga naging karanasan nila at malaman natin kung paano biblical na haharapin at biblical na re-resolbahin yung mga hindi pagkakaunawaan. At habang kinikilala natin na mahalaga yung pagkakaisa ng ating bansa at mahalaga yung pagkakaisa ng mga Kristiyano sa kabuuan, dapat po nating matandaan na ang pundasyon ng anumang anyo ng pagkakaisa, nagsisimula po yan sa maliit. Nagsisimula sa personal, sa lokal. Kasi po, anumang pagkakaisa ng isang bansa, ito ay magiging mahina kung yung maliliit na simula, yung bawat pamilya ay watak-watak. At ang pagkakaisa din po ng Universal Church, wala yang tibay kung sa loob ng isang iglesia lokal, naghahari yung samaan ng loob, conflicts, o kaya mga hindi pagkakaunawaan. At sa pag-aaral po natin dito sa Ephesians chapter 4 verse 1 hanggang 6, pag-isipan natin hindi lamang kung ano yung pagkakaisa, kundi paano ito pinananatili at kung paano tayo ginagabayan ng Panginoon para maging parte o kaya maging bahagi tayo ng pagkakaisa. Pagkakaisa na nagmumula sa ating puso, sa ating isip,
na nakikita sa ating pamumuhay. Na yung pagkakaisang Kristiyano po, maaari nating tingnan pala bilang bahagi ng ating tungkulin. At ito ay bunga ng ating pagsunod mula sa mga katuruan ng Biblia. Hatiin po natin sa 4 na pangunahing punto itong Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang 6. Nawa po sa mga puntong ito at sa mga talatang ating pag-aaralan, matutunan natin yung ibig sabihin ng pagkakaisang Kristiyano. Number 1, ang panawagan. Lumakad ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos. Basahin po natin ang verse 1. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Mga kapatid, bago natin tingnan yung mismong panawagang lumakad ng nararapat, pansinin muna natin kung paano nagpakilala si Pablo sa verse na ito. Sa pasimula, hindi muna siya nagsabi ng tungkol sa pagkakaisa, kundi ipinakilala niya o kaya ipinaalala muna ni Pablo kung sino siya at kung ano yung kalagayan niya. Sabi niya, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon. Alam ng mga taga-Efeso na nakakulong si Apostol Pablo sa panahong ito. Pero ipinaalala ni Pablo sa pamamagitan ng sulat na ito, ni-remind sa mga taga-Efeso kung bakit at para kanino siya nakakulong. No, sinasabi dito ni Pablo na dahil siya ay na kay Kristo at siya ay matapang at tapat na tagapangaral ng Ebanghelyo, kaya siya ay nakakulong. Hindi siya bilanggo dahil sa guilty siya sa anumang kasalanan, kundi dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Yung kanyang pagkakakulong, bahagi ng kanyang paglilingkod at pagsunod kay Kristo. Matapos niyan na maipaalala ni Pablo kung sino siya at kung ano yung kalagayan niya, ito yung kasunod niyang sinabi, ay nagsusumamo sa inyo. Isang apostol na nakabilanggo, ang dito po ay nagsusumamo. Hindi lang ito pagbibigay ng suggestion na pwede ba nilang gawin o hindi yung sasabihin niya dito. Hindi lang din ito simpleng pakiusap, kundi ito ay panawagan na kailangang may seryosong pagtugon. Panawagang may bigat. Mabigat yung kanyang panawagan dito kasi alalahanin natin si Pablo ay apostol. At ang pagsusumamo niya dito may direktang kaugnayan sa kanyang authority bilang apostol. Katulad po ni Pablo, kung ang isang taong nasa paghihirap o kaya isang taong nagdurusa tulad ni Pablo ay nagdurusa para kay Kristo ay nagsusumamo tungkol sa isang bagay, ang ibig sabihin po niyan, mahalagang panawagan yung nilalaman ng sulat na ito para sa kabuuan ng iglesia. Ano ba yung panawagan dito? Na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Ibig sabihin po, kung paano kayo tinawag ng Diyos, ganun din kayo dapat mamuhay. So yung pamumuhay ngayon ng mga tinawag ng Diyos at tumugon sa pagkatawag na yun, ibang-iba na ito sa dating buhay na nilalakaran natin. Noong po tayo ay mga patay pa dahil sa ating mga kasalanan. Noon tayo ay ang tawag sa atin mga anak ng pagsuway. O kaya noong tayo po ay mga katutubong mga anak ng kapupuotan pa. Noong tayo ay katulad ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ganon yung nilalakaran natin dati. Pero ngayon, iba na. Dahil niligtas tayo ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang awa, sa kanyang kagandahang loob. Ngayon, nagsusumamo dito si Pablo na lumakad tayo ng nararapat sa pagkatawag sa atin. Tinawag tayo ng Diyos sa kaligtasan, doon tayo lumakad. Tinawag tayo sa kabanalan, tinawag tayo para tumalikod sa masamang pamumuhay. Tinawag tayo para maging bahagi ng katawan ni Kristo. Yun yung lakaran natin. Tinawag tayo sa paglilingkod at pag-ibig sa kapwa. Ito po yung pagkatawag na sa inyo'y
itinawag na binabanggit dito ni Pablo. Hindi lang ito tumutukoy sa sa specific na calling, yung bang tinanggap natin sa isang ministry na kung magiging tagapagturo tayo or kaya bahagi ba tayo ng music ministry or anuman na ministeryo. Hindi po ito tungkol doon. Ang paalala sa ating lahat dito, yung sinasabi ba nating bagong kalagayan natin na tayo ay ligtas na dahil kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Yung bagong kalagayan ba na yon ay consistent ba na nakikita sa klase ng pamumuhay natin? Yes, may mga oras po at pagkakataon na inconsistent tayo. Pero ang paalala dito, tiyakin natin, pagsikapan pa rin natin na nakahanay sa pagkatawag sa atin yung klase o uri ng pamumuhay natin. Kaya lumakad ng nararapat. Mamuhay tayo ng naaayon sa kung sino tayong mga na kay Kristo. Ito po yung simula ng lahat ng pagkakaisa. Hindi lang tayo basta Kristiyano sa pangalan, kundi sa paglakad, sa pamumuhay, sa pagkilos sa araw-araw. Ang bawat isa ay mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So kung tayo po ay tunay na tinawag ng Diyos, tapos yung pagkatawag na yun sa atin ay tumugon tayo. Kung tunay tayong bahagi ng katawan ni Jesus, dapat pong makita yan sa ating pamumuhay. Kung tunay po tayong tumugon sa pagkatawag sa atin ng Diyos, dapat makita sa ating pamumuhay yung bigat at yung halaga ng pagkatawag sa atin. At kung tayo po ay lumalakad ng nararapat, na kung yung ating mga puso ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos at kung yung ating pamumuhay ay naaayon sa pagkatawag sa atin, dito po magsisimula yung tunay na pagkakaisa sa loob ng iglesia. Sa unang punto po, ang panawagan, lumakad ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos. Ngayon yung kasunod, ano yung mga katangian o kaya ano yung ugali ang dapat na makita sa mga Kristiyano? Kung may panawagan sa atin at tayo po ay tumugon, ano yung uri ng puso at asal yung inaasahang makita sa mga taong lumalakad ayon sa pagkatawag ng Diyos? Sa kasunod na punto po, number 2, ang paglakad ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Ano-ano yung mga katangiang kinakailangang taglay natin upang makalakad tayo ayon sa pagkatawag sa atin. Basahin po natin ang verse 2. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Sa talata pong ito, binanggit ni Pablo yung 4 na pangunahing katangian para mapanatili yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kumbaga, yung 4 na yan parang 4 na paa ng isang upuan. Kapag nawala yung isa sa 4 na yan, maaring madaling bumagsak o kaya maaring madaling masira yung pagkakaisa sa iglesia. Pag-aralan po natin itong 4 na binabanggit dito na pangunahing katangian para mapanatili yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. At habang iniisa-isa po natin, suriin din natin yung ating mga sarili at pag-aralan natin na matulungan din yung iba, lalo na yung nasa loob ng kalipunan, na mapalago yung kanilang mga katangian na mga katulad ng babanggitin dito ni Apostol Pablo. Sabi dito, na may lubos na kapakumbabaan, na with all lowliness. Sa ibang salin, with all humility. Ito yung kapakumbabaan, yung bang itinuturing natin yung ating sarili na hindi nakahihigit kaysa sa iba. Ito yung pagtanggap na hindi tayo yung sentro sa mga relasyon at sa mga gawain natin. Yung kapakumbabaan, yung kontento tayo na hindi kailangang maitaas. Yung nakikilala natin na lahat ng meron tayo ngayon, mula po yon sa biyaya ng Diyos. Yung practical na aplikasyon nito sa atin, yun bang hindi tayo, itanggap natin na hindi tayo yung laging tama. Hindi tayo yung laging pangunahin. Hindi laging gusto natin yung dapat na masunod
at hindi tayo mas nakahihigit kaysa sa iba. Yan yung kapakumbabaan. Yung humility na katulad ni Kristo. Pag inaalala natin, pag inisip natin ang ating Panginoong Hesus, no? Ang Panginoong Hesus ang anak ng Diyos na nagpakababa at naging tao tulad natin, naging alipin. Inialay ang kanyang buhay para sa atin. Lubos na kapakumbabaan yon. Kung ang Panginoong Hesus nagpakababa ng ganon, hindi ba dapat tayong mga nagsasabing mga tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya ni Kristo, ay dapat maging ganyan din, nagtataglay ng lubos na kapakumbabaan? Ang kapakumbabaan po, Christ-likeness. Pero yung pride, no, yung pagmamataas, pagkilos iyon na taliwas sa halimbawa ni Kristo, pagkilos ng hindi tulad ni Kristo. At yung pagmamataas po, sisira yan sa pagkakaisa. Kung ang puso natin mapagmataas, hindi tayo nagiging bahagi ng pagkakaisa, bagkus nagiging hadlang pa tayo para magkaroon ng matibay na pagkakaisa. At ang kasunod, at kaamuan, no? And gentleness. Nakadugtong ito sa kapakumbabaan, no? Kapakumbabaan at kaamuan. Ibig sabihin, kung humble ka, gentle ka. Mahinahon ka, hindi ka madaling magalit. Ang tingin ng ilan po dito, itong kaamuan, isang kahinaan. Pero hindi po ito kahinaan, pati na itong humility, itong gentleness, hindi po ito kahinaan, kundi isa itong kalakasan. Bakit po? Para maging maamo, kailangan po meron kang sapat na lakas. Sapat na lakas para makontrol mo yung sarili mo, para malaman mo, hindi lang kung ano yung tamang gawin, kundi malaman mo kung ano yung tamang paraan at kung ano yung tamang panahon para gawin yon. So, kailangan mo talaga ng sapat na lakas. Ang taong maamo po, hindi yan padalos-dalos magsalita. Nakikinig muna, nag-iisip bago magsalita. Ang taong maamo, hindi mainitin yung ulo, hindi mapanumbat, hindi gumaganti ng masama, at marunong magpakahinahon kahit may hindi pagkakaintindihan. So, mahirap pala talaga itong kaamuan. Dahil mahirap ito, kailangan natin ang tulong ng Espiritu. Sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Galacia, subalit ang bunga ng Espiritu ay kaamuan at pagpipigil sa sarili. Mahirap ito, kaya kailangan natin ng Espiritu, ng tulong ng Espiritu. Nawa po ang bawat isa sa atin maging mabuting ehemplo ng may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. Mahalaga po ito para mapanatili natin ang pagkakaisa. Mapagpakumbaba tayo dapat, hindi mapagmataas, hindi mayabang. Mahinahon tayo, hindi magaspang ang ugali. At sa kasunod po, may pagtitiyaga with long suffering. Sa ibang salin, patience. At masasabi din po nating bunga din ito ng Espiritu. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ito yung pagtitiyaga sa mga hirap na nangyayari sa paligid. Na may pagtitiyaga. Kapag hindi pa nakikita yung inaasahan, patuloy pa rin naghihintay. Patuloy pa rin na naglilingkod. May pagtitiyaga at mahalaga ito sa pagkakaisa sa loob ng iglesia. Itong pagtitiyaga na ito yung magpapatagal ng pagkakaisa o ito yung endurance. Kahit mahirap, kahit masakit na, kahit may hindi pagkakaintindihan, hindi magtatampo agad. Hindi aalis agad o lalayo sa church. Hindi agad nagdi-disconnect. Hindi agad nawawala sa ministry at fellowship. Sa loob po ng ating kalipunan, kapag inobserbahan natin yung kabuuan, hindi tayo pare-pareho ng level ng maturity. Hindi rin pare-pareho yung timbre ng ugali ng bawat isa. Kaya po, kailangan may pagtitiyaga. At ang kaugnay nito, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Ito yung isa sa pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang aspeto ng pagpapanatili ng pagkakaisa sa loob ng iglesia lokal. Ang pagpaparaya o bearing with one another in love.
Hindi po ibig sabihin na magparaya, hahayaan na lang yung kasalanan. Hindi rin ito nangangahulugan na magbulag-bulagan sa mga mali. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin nito, pagpapalawak pa ng pangunawa, pagpapahaba pa ng pasensya, at pagtanggap sa kahinaan ng bawat isa. Bakit natin tatanggapin? Pagpapasensyahan at uunawain pa ang bawat isa dahil mahal natin ang bawat isa sa Panginoon. Itong magparaya sa isa't isa, pagpapasensya sa mga kapatid na iba yung pananaw o kaya maaring mababaw pa yung kaalaman sa mga biblikal na aral dahil bago pa lamang o immature Christian pa. O kaya kahit matagal ng Kristiyano pero parang mabagal yung paglago o mabagal yung pagmature. Merong pagpapasensya. Kapag may kapatid po na iba yung pananaw o kaya hindi pagganap sa paglakad bilang Kristiyano, ano yung dapat na tugon? Hindi natin aawayin. Hindi susungitan, hindi magtatampo, kundi magpaparaya sa isa't isa. At ang pagpaparaya, hindi yung pakitang tao lang, hindi dapat peke, kundi tapat na pagkilos ng isang pusong binago ng Diyos. Na dahil ikaw po ay tinawag, binabago ka ng Diyos, pinananahanan ka ng Espiritu, kaya makakaya mong gawin ang hindi magagawa ng taong wala kay Kristo. Yung ating kalipunan po, hindi ito perpekto. Yung mga nandito, hindi paganap, pero nananatili ang ating pagkakaisa dahil may pagpaparaya, may pag-ibig. Kung matututunan po natin ito, tulad ng pagpaparaya sa atin ni Kristo, makakatulong tayo sa pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kung ang pag-ibig po ang umiiral, nagiging posible ang pagpaparaya. At kapag may pagpaparaya, nananatili ang pagkakaisa. So, ito po ang yung number 2, no? Yung paglakad ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. At ang kasunod na punto, pagtuturo naman na may ipinagkaloob sa atin na tungkulin o ipinagkaloob sa atin na responsibilidad. Ito yung ikatlo, ang pagkakaisa ng iglesia. Paano ba natin ito aktibong magagampanan? Ang pagkakaisa po kasi hindi siya kusang umuusbong o kaya hindi siya automatic na nangyayari na nagkakaroon na lang ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa, iniingatan, pinaglalaanan ng oras o panahon at pinagsisikapan ng bawat bahagi ng iglesia. Basahin po natin ang verse 3 na nagsisikap. Sa Greek word nito, ispodadso. Hindi lang to simpleng yung bang gawin mo lang yung magagawa mo. Hindi po ganon. Kundi masidhing pagsusumikap. Buong dedikasyon. Intentional na pagsisikap. Paglalagay po ito ng kakayahan. Paglalaan ng oras. Paglalaan ng lakas. Kaya ang pagkakaisa po, hindi siya passive. Hindi siya kusang nangyayari. Kundi ang pagkakaisa ay active. Kailangang sadyaing alagaan. Kailangang sadyaing pagsikapan at panatilihin sa pamamagitan ng pagkilos ng bawat isa. Kapag ako po, hindi ako kabahagi sa mga nagsisikap, hindi ako kasama sa mga nagsisikap, madali ako maging kasangkapan ng pagkasira ng pagkakaisa. Kaya sabi dito ni Pablo, nagsisikap, hindi tumitigil, hindi nagpapakakampante na ano po, na mapanatili. Hindi pala tayo yung lumikha ng pagkakaisa, no? Kundi tayo yung nag-iingat nito. To keep. Meron na sa kalagitnaan natin. Pananatilihin na lamang. Babantayan na lamang para hindi masira yung pagkakaisa. So, meron pala tayong responsibility na iwasan yung anumang makakasira ng pagkakaisa sa loob ng kalipunan. At meron tayong responsibilidad na sawayin yung sino mang nakakasira ng pagkakaisa ng iglesia. At dapat nating gawin yung lahat ng magagawa natin, no, na nagsisikap na mapanatili.
dapat nating gawin yung lahat ng makakaya natin at hikayatin ang iba na magtulong-tulong para mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Sa pagpapatuloy ng talata, ang pagkakaisa ng Espiritu. Dito naman, ang pagkakaisa hindi nakabase sa damdamin. No? Mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Hindi nakabase sa mood o kaya pakiramdam ng tao. Ang pagkakaisa ay spiritual na realidad. Hindi emosyonal na samahan. The unity of the Spirit. Sa last part ng verse, sa buklod ng kapayapaan. Ang kapayapaan, ang tali na nagbubuklod. Yung kapayapaan, yung tali na nag-uugnay sa atin sa loob ng iglesia. Yung salitang buklod para siyang strap o tali nga na humahawak sa atin para manatili tayong isa or may pagkakaisa. Ngayon, anong tali ito? Tali o buklod ng kapayapaan. Ito yung kapayapaang galing sa Diyos. Tumitibay sa kababaang loob, lumalago sa pag-ibig. Kung may kapayapaan, matibay yung tali. Kung may pagkakaunawaan at pagkakasundo, tumitibay yung pagkakaisa. At mangyayari lamang yung pagkakaisa sa loob ng kalipunan kung si Kristo na siyang ating kapayapaan yung ipinapangaral natin palagi sa loob ng iglesia. Nagkakaisa tayo hindi dahil pare-pareho tayo ng mga pananaw sa politika. O kaya nagkakaisa tayo dahil pare-pareho tayo ng hilig sa pagkain. O kaya hilig ng mga libangan. O kaya interest sa particular na gawain. O kaya ministry. Halimbawa sa music ministry, nagkakaisa pa tayo dahil magkakatugma tayo ng hilig. Hindi po ganon. Kasi kapag nawala yung mga yon, iiwanan na ba natin yung isa't isa? O kaya naging magkakaiba na yung pananaw natin? Tatalikuran na ba natin ang isa't isa? Nagkakaisa tayo dahil kay Kristo. Nagkakaisa tayo dahil sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Ang Ebanghelyo ang siyang matibay na buklod na magpapanatili sa pagkakaisa ng ating kalipunan. Ito yung layunin ng iglesia, no? Ang maging isang kalipunan na pinagbubuklod ng kapayapaan ng Espiritu Santo. So, mga kapatid, nakita natin na yung pagkakaisa nangangailangan pong pagsikapan. Nangangailangang pangalagaan at ingatan ng bawat mananampalataya. Pero bago natin may sakatuparan yung tungkuling mapanatili ang pagkakaisa, kailangan din po nating maunawaan na hindi natin mapapanatili yung pagkakaisa kung hindi natin alam kung saan ito nakatayo, yung pagkakaisa na yon. Kung hindi natin alam kung ano ba yung pundasyon nun. Ang pagkakaroon po ng maayos na samahan, yung pagiging magkakaibigan, o kaya pagiging magkakamag-anak, at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa bawat isa, nakakatulong po para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Pero hindi yun sapat. Ang pagkakaisa natin sa loob ng iglesyang ito dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. Hindi sa emosyon. Hindi sa pang-ibabaw na mabuting relasyon lamang. Dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. Isang pundasyon na hindi gawa nating mga tao. Hindi nakabase sa damdamin natin, hindi nakabase sa kultura o nakaugalian lamang natin, kundi nakatayo sa mga doktrina o aral na itinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Mula sa pagsisikap nating mapanatili, talakayin po naman natin ngayon yung pinanggagalingan ng ating pagkakaisa o yung pundasyon, yung kinatatayuan ng ating pagkakaisa. Number 4, ang pundasyon ng pagkakaisa. Ito yung matibay, doktrinal, at hindi matitinag na pundasyon ng pagkakaisa. Ang mga susunod na talata na inilatag ni Pablo ay yung theological foundation ng pagkakaisang Kristiyano. Basahin po natin yung verse 4. May isang katawan. There is one body. Tayong lahat na nakay Kristo, kabilang ngayon sa isang katawan. Hindi tayo nagkakanya-kanya.
Hindi natin sinasaktan yung ibang parte o ibang bahagi ng katawan. Hindi tayo magkakahiwalay na miyembro, kundi magkakaugnay na magkakapatid. Tayo ay may iisang katawan na may nagkakaisang layunin, ang luwalhatiin ang Diyos. At isang espiritu. No? Iisang espiritu yung nananahan sa lahat ng nakay Kristo. Ngayon, kung iisang espiritu ang nananahan sa atin, sa bawat isa sa atin, dapat po iisa rin yung ating direksyon. Iisa yung bunga. Maging yung pagnanais, iisa. Ano po yun? Ang sumunod at makasunod sa Panginoon. Kung paanong tinawag tayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Iisa rin yung pag-asa. Ano ba yung inaasa natin? Yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Meron tayong iisang pag-asa na malulubos, no, magaganap or magiging lubos yung kaligtasan natin sa pagbabalik ni Kristo. Kung magkapareho po yung pag-asa natin, dapat magkapareho din po yung paglakad o pamumuhay natin. Kung magkasama tayo sa pag-asang ito, magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa kalipunang ito. At sa verse 5, isang Panginoon, one Lord. Iisa yung ulo ng katawan, iisang Panginoon. Iisang Lord ang pinaglilingkuran natin, ang Panginoong Jesucristo. Kung iisang Panginoon yung ating sinusunod, dapat hindi iba-iba yung direksyon na tinatahak natin. Merong pagkakaisa. Kung iisa yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Isang pananampalataya. One faith. Hindi iba-iba yung doktrina tungkol sa kaligtasan. Iisa yung paraan para makalapit sa Diyos. Yun ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Iisa yung ebanghelyo. Iisa ang pinaniniwalaan nating katotohanan. At ang kasunod, isang bautismo. One baptism. Pinapakita naman ito na iisa yung pagpapahayag natin ng pananampalataya. Yung pampublikong patotoo na tayo po ay nakapaloob sa isang katawan, sa iisang katawan. Ang lahat ng tunay na sumasampalataya, iisa yung pagkakakilanlan. No? Iisa yung identity. Kay Kristo tayo kabilang. Isinasalarawan din nito na lahat tayo ay nakipag-isa sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Kristo. One baptism. At sa verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ito po yung pinakaugat ng lahat. Isang Diyos ang tumawag. Iisang Diyos ang nagligtas at nagbuklod sa atin. Na one God and Father. Ang Diyos ang Ama ng lahat. At kung iisa ang ating Ama, nangangahulugan po na isa tayong pamilya. Ano yung kinalaman nito sa pagkakaisa? Kung tayo po ay mga Kristiyano, bakit nga naman tayo hindi magkakaroon ng pagkakaisa kung iisa lang naman yung ating Diyos at Ama? Ibig sabihin, magkakapatid pala tayo, isang pamilya, mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. No, Ama ng lahat, nasa ibabaw ng lahat, sumasa lahat, at nasa lahat. Ibig sabihin, ang Diyos ang namamahala sa ating lahat. Ang Diyos ang kumikilos at siya din ang dahilan at layunin ng lahat ng ginagawa natin. At ang Diyos ang dahilan, ang Diyos ang pinagmulan, at ang dulo ng pagkakaisang Kristiyano. Kung nananatili po ang kalipunan o local church sa katotohanan ito, may isang katawan at isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo at isang Diyos at Ama, kung nananatili po ang kalipunan o local church sa katotohanan ito, mananatili tayong nagkakaisa, nagtutulungan at lumalago sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Yung mga hakbang tungo sa higit na pagkakaisa o pagkakaisang Kristiyano, merong isang Diyos, merong isang gospel, merong isang iglesia. Kaya dapat na nananatili sa atin
ang pagkakaisa. Hindi tayo ang lumilikha ng pagkakaisa, kundi dito tayo tinawag. Binabantayan natin, pinananatili natin yung pagkakaisang ito sa pamamagitan ng pagtataglay natin ng mga katangiang katulad ni Kristo. May lubos na kapakumbabaan, may kaamuan, may pagtsatsaga at mapagparaya sa isa't isa sa pag-ibig. So yakapin po natin yung pundasyon ng ating pagkakaisa. Ito yung dapat na kinatatayuan ng ating pagkakaisa. Again, isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Ito po yung hindi matitibag, hindi matitinag na pundasyon ng ating pagkakaisa. Ito yung dahilan kung bakit nananatili yung ating pagkakaisa. Hindi yung sa emosyon, sa damdamin lamang. Hindi yung mga panlabas o pang-ibabaw na mga sitwasyon lamang. Ito yung klase ng pamumuhay na nakaugnay sa ebanghelyong pinaniniwalaan natin. At ito rin po yung mensahe ng Ephesians chapter 4 verse 1 hanggang 6. Mga kapatid, panatilihin po natin ang pagkakaisa. Protektahan natin yung kapayapaan, lumakad tayo ng nararapat sa ating pagkatawag, isabuhay natin yung katangiang bunga ng Espiritu, at tumayo tayo sa pundasyong ibinigay ng Diyos. Sapagkat sa isang iglesyang nagkakaisa, ang mga mananampalataya po ay lumalago at ang Diyos naluluwalhati. Muli, isang mapagpala at ligtas na gabi mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong oras, sa pakikinig at pakikiisa. Nawa po ang ating pananampalataya ay lalo pang tumibay. Pagpalain po kayo at ingatan ng ating Panginoon.